may idea na po kami. May idea na po kami. Ayan. Kasi may nagbalita talaga sa amin tungkol dyan sa pagkawala ni Maddie. Hi, magandang gabi po. Hello po. Ay, kahit hindi na pala tayo mic. Malakas ang boses ko eh, no? Hindi lakasan mo. Ayan, hello guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kami ay kasalukuyang nanonood kay Peking Bombay tungkol kay Maddie. Kita namin si Peking Bombay o yung si Yoyo ni Neri na anong tawag dito? Yung bahay ba yun? Bahay sa tuktok ng bundok. Ayan, so actually napanood na namin yan. Parang nireplay na lang ulit namin. Ikaw po Oo, napanood ko na pala, pero si Neri ay kakatapos na lang kasi maghugas. Kaya hindi niya napanood. Yung sa dulo niya ang napanood niya. Ayan. So, kumusta pa tayong lahat, guys? At ginawa ko lang po itong video na to kasi may mga nagsisend sa akin, may mga nagme-mention sa akin tungkol dyan sa pagkawala ni Maddie, tungkol dyan sa vlog ni Peking Bombay. Ang ganda no? Ang ganda. Parang sa amin din ang ulap nasa baba. Sobrang taas kasi po na ano po, di ba? Oo. Maganda. Parang sa amin ganyan, no? Nasa taas yung ay nasa baba ang ulap. Ganda yun. Ayan, so nagawa lang po namin to kasi yun nga, gusto ko din magbigay comment tungkol dito. Ayan. So, pero bago yon, shout out po sa inyong lahat. May shout out ka ba, Neri? Nakalimutan ko lang pangalan. Oo nga. Kasi minsan may nagsa-chat na pa-shout out po, nagme-message. Ayun, sorry na at hindi po namin nililista. hindi po namin maalala kung sino-sino ang mga yun. Pero basta, shout out po sa inyong lahat. Sa mga napapa-shoutout at saka sa patuloy po na sumusubaybay sa aming munting vlog at saka sa sumusuporta po sa aming vlog, pag-vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon ay sem break. So, pahinga sa pag-aaral kahit isang linggo. Pahinga ang aming mga estudyante, si Neri at si Dane. Yung mga teacher, hindi pa rin po Ayo, yun nga. Kaya nga yung kapatid ko pupunta sana siya dito. Sabi niya, nga lang, sabi niya bakasyon nga, pero kaming mga teacher wala kaming bakasyon. Mga bata lang ang may bakasyon. So ayan, building ba yun? Oo, ngayon yung nasa tuktok, no? Yan po, Baka naman satellite yun. Baka may satellite siguro yun. Sa signal. Ayan, so magbibigay tayo ng comment tungkol doon kay Maddie. Yun nga, syempre, yun nga sabi po ni Peking Bombay na nag-alala nga kami dahil sa pagkawala ni Maddie. Kasi kahit pa paano naman, ay naging anak naman namin si Maddie ng 1 taon. So nagulat ako nung yun nga, na balitaan namin na nawawala si Maddie. Ayan, so actually yung pagkawala ni Maddie, guys, yung pag-post ni Peking Bombay tungkol sa pagkawala ni Maddie, hindi na po ako hindi na po ako nagulat kasi may idea na po kami. Ayan, kasi may nagbalita talaga sa amin tungkol dyan sa pagkawala ni Maddie. Pero syempre,
ayaw kong manguna. Yun nga, di ba yung sabi ni Peking Bombay doon sa vlog nila ni Sir Paul na hayaan lang natin sila ang makadiscover. Di ba, Neri? Sabi ni Yoyo mo, sila na lang makadiscover. Mahirap na yung pangunahan natin. Ayan, so ano yun eh. Actually, may nagbalita sa amin na nakita nila si Maddie sa Davao. Ayan. So, sabihin ko na po sa inyo kung paano ko nalaman. May nagbalita sa akin, nag-message sa akin na nakita nila si Maddie sa Davao. Tapos, yun nga, parang nagmagandang loob, parang doon tumira si na Madeline. Tapos, nagulat siya kasi isa siyang subscriber. Nagulat siya kasi, si Madeline, parang alam yung biglang si Madeline ang dumating sa kanilang tinitirhan. Tapos, in-update niya ako guys. In-update ako nitong isang mabait nating subscriber na nandito si Maddie. Yun, inopen daw ni Maddie kinuwento ni Maddie kung bakit siya nakarating doon sa lugar na yun. Tapos ito naman si, itong subscriber po si Ma'am. In-inform niya ako, sabi niya, just to inform niyo na lang Ma'am Ruth na nandito si Maddie. Nandito sa puder namin, sa tinitirhan namin, okay naman siya dito, ganyan. So, parang in-inform niya ba na, nandyan si Maddie na kahit pa paano, okay naman yung pinuntahan nilang lugar, ganon. Oo, safety naman sila doon, ganon. So, kinausap ko naman, pinakausap niya si Madeline sa akin. So, kinumusta ko siya, bakit siya nakarating doon sa lugar na yon. Ayan, so, hindi ko na kailangang i-detalye guys ha. Hindi ko na kailangang sabihin kung ano. Basta nagsabi siya, yun nga, yung nasabi naman niya kay Sir Peking Bombay, kung paano siya nakarating ng Davao. Diba? Ang sabi niya is may sinamahan sila na naghahanap ng trabaho. So, basta lang sila sumama na hindi nagpapaalam sa magulang o wala silang cellphone, wala silang kahit anong dala. So, ayun. Ganon nga po yung kinwento ni Madeline sa akin. So, actually, nagsabi naman yung si Ma'am na pwede silang mag-aral doon pwede silang tumulong sa pag-aaral ng batang ito. Kasi dalawa sila eh. Pwede silang, dalawa sila. Yung friend niya rin. Yung sabi, Hindi, yung kasama ni Maddie nagpunta doon, dalawa sila. Pero yung pangatlo, tinutulungan ng teacher yun. Hindi ata sa kanila galing yun. Hindi sa kinamati galing yan. Parang tinulungan niya ata. Ewan ko saan galing, anong lugar naman. Like, parang ganon, na tinulungan niya lang. Ganon. So, bali 3 silang dalaga doon. So, ayun, nung time na tumawag si nung time na nag-message si Ma'am sa akin at saka kinausap ko din si Maddie, naka 1 week na po sila dun sa lugar na yon na nakatira. Nung araw na yun is okay naman, nakausap ko yung si Ma'am, okay naman daw sila. Nung time na yun nakausap ko si Maddie, naglalaba, ganon. Okay naman. Pero, ayun nga, umuwi sila. Mas maganda pa rin yon kasi yun nga sabi ni Maddie. Siguro, napag-isip-isip niya talaga, mahirap palang magtrabaho. Sa kagustuhan niya lang na makabili ng cellphone. Sa kagustuhan niya lang makabili ng cellphone, ganon yung ginawa niya, naglayas na hindi nagpapaalam sa magulang. Pero sa isang banda, parang yun Neri, parang alam niyo yung okay din yun kasi siya din ang nakaisip nun yung sagot niya kay Peking Bombay na mahirap palang magtrabaho, mas okay palang mag-aral. Niya po talaga. Naisip, napagtanto, na-realize niya na mahirap pala. Siya na po talaga yung sarili na po talaga na sabi, hindi po yung iba
Oo, naisip na niya sa sarili niya na mahirap pala. Balik na lang ako at mag-aral na lang ako. O, yun nga. So, buti na lang naisip ni Maddie yung ganong, yung ganon ba? Nagkaroon siya ng realization sa buhay niya. So, kahit pa paano ay bumalik siya sa pamilya niya. Lalo na at ano po, yun nga, lalo na po at sila ay minor. Diba? Sila ay minor. So, mahirap po. Mahirap po, lalo na at syempre may ano ngayon, may batas ngayon na hindi pwedeng magtrabaho ang mga minor. Ang mga 18 years old, pababa, ilang taon na ba si Maddie ngayon? 15 siya nung nandito, 16, magsi-17 na siya. Ha? 16 siya? Kasi nung nag-birthday siya dito, 15 eh. Oo, so ngayong taon 16 siya. 16 pala siya ngayon. Hindi pa sila pwede eh. Hindi pa sila, ayun, may batas kasi na ganun. Eh tama lang naman yun na bumalik siya at mag-aral. Ang hirap din ng, sabi nga ni Peking Bombay, yung magulang mo wala nang pinag-aralan, mahirap ang buhay, tapos kung hindi ka pa mag-aaral, ano na ang mangyayari? Sa ano po ngayon is kailangan po talaga yung mga lahat na tao ay pinag-aralan kasi doon po sila maalis sa hirap. Hindi na po tulad ng dati na okay lang na walang pinag-aralan kasi kaya naman po nila maghanap buhay. Pero hindi pala po totoo na yun, noon lang talaga sila. Kasi may, ayun, tawag ni mama, may ano po. Ano? Kaya mo yan? May isang paraan para maalis sa hirap. Anong paraan? Yung makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon nga, Neri, kahit nga nakapagtapos ka ng pag-aaral, ang hirap pa rin maghanap ng trabaho eh. Magsipag lang po. Hindi, kaya nga, ibig sabihin parang, paano pa kaya yung yung walang pinag-aralan? Di ba ngayon nga, kahit may pinag-aralan ka, ang hirap pa rin maghanap ng trabaho. Paano pa kaya yung walang pinag-aralan? Di ba? So, ayun nga. Ayan guys, nagising na si Dale. Naiyak na siya. Ayan, so, ayun lang po guys. Yan lang po yung aming... Hindi po rin. Alin? Yung kininto mo. Anong kinuwento mo? Yung sabi ko po sa hindi po niya, baka po nila. Ano yun? Yung sabi ko po. Kanina? Narinig naman yan. Mahina kasi ng boses mo eh. So ayan lang guys, yun lang po yung masasabi ko at masasabi ni Neri sa pangyayari kay Maddie. So ayan, pasensya na guys kung hindi po namin, wala po kami napagsabihan kahit alam ko kasi yun nga, parang alam mo yun, wala na ako sa posisyon para ikalat or ipagsabi kung saan si Maddie. Ayan, syempre yung nakakakita kasi, yung mga subscribers po natin na nakakakita kay Maddie, alam nila na sa amin galing, nagstay din siya sa amin ng isang taon, so parang gusto lang nila kaming i-update, alam mo yun, gusto nila kaming i-inform kung lalo na pag nakasalubong nila si Maddie or nakita nila na ganyan. So ayun, in-inform nila kami. Pero at least wala naman na tayong alalahanin ngayon kasi kahit pa paano si Maddie ay nakabalik na sa kanyang pamilya. At itutuloy niya ulit yung kanyang pag-aaral. At thank you tayo kay Sir Peking Bombay. Thank you po Sir Edito dahil bibilhan mo si Maddie ng kanyang cellphone. Thank you po, Yoyo. Yun. At least kahit pa paano ay, yun nga, yun ang iniisip ni ni Maddie pala, para makabili ng cellphone ay yun ang paraan niya. Pero thank you po kay Peking Bombay at maibibigay niya yung kailangan ni Maddie. Sana maraming blessings na dumating para makabili na po ng phone. Oo nga, tama. Ayan. At mag-message ka kay Maddie Neri. Kasi siyempre baka pag may cellphone siya,
Baka mapanood niya, o, di ba? Kahit ko, so paning kamot kat pag eskwela no, kadog una tong koy pat napatuno na onoy ka sa pangarap no yung ka tapangano pamilya no oy ka sarili no yung makaahon kayo sa hirap sa buhay kasi masugon to kuha ka mooton hirap long te ka waren pag para na wala nakapag-aral kaya kailangan natin na makapag-aral tayo kasi yun na lang talaga yung ano talaga ngayon paraan iahon ang pamilya maahon ng pamilya sa hirap kaya tayo mga anak ay dapat magsikap tayo kasi tayo na lang ang pag-asa ng pamilya natin para maiahon sila sa hirap kasi hindi na nila yun magagawa. Ayan. So kung mapanood mo man ito, Madi, mag-aral ka ng mabuti ha, huwag nang magpasaway, ha, mag-aral ng mabuti. So ayun, bye-bye, yun lang po ang masasabi namin. Bye-bye po, maraming salamat. God bless everyone, bye. Gising na si Dale.